Marcos. Purihin po ang Panginoon, isa pong mapagpalang bagong umaga sa bawat isa po sa atin. Salamat sa pagkakataon na ito dahil tayo po ay muling pinagkakatipon-tipon ng ating Diyos na buhay na kung saan napakinggan po natin ang mga awiting makalangit at sa pagkakataon na ito ay pakikinggan naman po natin ang salita ng Panginoon. So bago ko po ihayag, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa lugar na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat maging sa mga salita mo na maihahayag. Dalangin ko o Diyos na patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung may mga Bible po kayo, mga kaibigan, kababayan, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of John chapter 10, verses 10 to 11. So yan po yung ating salita sa umagang ito, na ang sabi po niya sa John chapter 10, verses 10 to 11, and verse 10 sabi po niya, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Verse 11, "I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep." So dito makikita po natin mga kapatid, sino po ba yung tinatawag na thief? Magnanakaw. Ang ginagawa po niya ay to steal, kill, and destroy. Ito po ay trabaho, wala pong iba kundi si Satanas. Ang kanyang trabaho po, siya po ay magnanakaw, pumapatay, at naninira. Maaaring sa buhay po natin, mga kaibigan, kababayan, marami na pong ninakaw. May mga dinistroy, sinira, at may mga pinatay. So, kung atin pong titingnan, trabaho po ito ni Satanas. Pero ang napakagandang balita, ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, "I have come that they may have life and have it to the full." So ito po ang pangako ng ating Panginoong Jesus. Kaya po ang ating Panginoong Jesus ay isinilang sa mundong ito dahil may purpose, may reason kung bakit ang anak ng Diyos ay isinilang sa mundong ito. At alam po natin ang kwento, mga kapatid, mga kaibigan, na ang ating Panginoong Jesus, siya po ay pinako sa krus. Dumanak ang kanyang banal na dugo sa cross of Calvary, at ang dugong yan ang tumubos, yan ang luminis sa ating mga kasalanan. Kaya purihin ang Panginoong Jesus dahil tunay po na ang nais po niya sa bawat isa po sa atin ay magkaroon po ng kapatawaran at maligtas. Yan po ang nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang tayo po ay magkaroon po ng kapatawaran. Dahil kailangan po natin ang pagpapatawad ng Diyos. Dahil sabi niya sa kanyang salita, lahat ay nagkasala. No one is righteous. At alam natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang inihahandog po ng Panginoon ay ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ang Diyos po isinakripisyo po niya ang kanyang buhay. Kaya nga sabi doon sa verse 11 na ating binasa, "I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep." Ang mga mananampalataya na nanalig kay Kristo Jesus ay tinatawag na tupa ni Kristo. At siya po ang ating dakilang pastol. Na tunay po inialay niya ang kanyang buhay upang sa ganon, ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran sa mundong ito. We need forgiveness, mga kapatid. Sabi po niya sa Matthew chapter 6, verses 14 to 15. Tingnan po natin ang salita ng Panginoon. In Matthew 6, verses 14 to 15. "For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men and their sins,
your Father will not forgive your sins. So ibig sabihin pala mga kapatid, una sa lahat, kinakailangan po na tayo ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon at ganun din po na patawarin po natin ang mga taong nagkasala sa atin. So ibig sabihin, ang puso po natin ay gawin po nating malinis. Huwag po nating lagyan ng basura. Ano po ba yung basura na nakalagay sa puso? Ito po yung mga tinatawag na unforgiveness. Ito yung tinatawag na envy, nagagalit ka, nagjejealous ka, mga bagay-bagay po na hindi nakakalugod sa Diyos Ama. Kinakailangan po na ang puso po natin ay maging malinis. Huwag mong lagyan ng basura, kapatid, kaibigan, ang iyong puso. May mga taong nanakit sa iyo, patawarin mo sila. Dahil ang Diyos ay handa ring magpatawad sa iyo. So dito makikita po natin mga kapatid na ito po ang nais ng Panginoon para tayo po ay makalapit sa Kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Una sa lahat, magkaroon po tayo ng repentant heart. We need to have repentant heart. Kaya mga kapatid, ang Diyos po ay handa pong magpatawad. Sino ka man, ano man ang pinaggagawa natin sa mundong ito, God is able to forgive you because He is a forgiving God and He loves you so much. Mga kapatid, hindi lamang po pagpapatawad ang nais ibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kundi ang nais po rin ng Panginoon ay magkaroon po ng kaligtasan, salvation, in every areas, aspect of our life. Dahil bawat isa po sa atin ay nangangailangan po ng kaligtasan. Maaaring sa sitwasyon mo ngayon, ang nangyayari sa buhay mo ngayon, may testing, may trials, may mga temptation na nangyayari sa buhay at nais mo na ang sitwasyon na yan ay mapalaya ka. Kapatid, ang Panginoong Jesus, inialay po niya ang kanyang buhay upang sa ganon, ang sino man na magkaroon ng Jesus sa kanyang buhay, siya ay magkakaroon ng kapatawaran at siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. The heart of the Bible, sabi po niya sa John chapter 3 verse 16, alam ko po na alam na po natin ang salitang ito na ang sabi po niya sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Buhay na walang hanggan. Ang buhay po natin ay hindi lamang po nananatili sa mundong ito, kundi may pag-asa. Meron pong final destination ang bawat isa sa atin. At iyan ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang nais ng Panginoon, maligtas ka, maligtas po tayong lahat. Because all of us, we need salvation in every areas, aspect of our life, and only the Lord Jesus Christ can give us that salvation. Kaya mga kapatid, tunay po na inialay po ng ating Panginoong Jesus ang kanyang buhay. He gave His life, He lay His life for you and for me, so that we will receive forgiveness and we will have eternal life. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng Jesus sa kanyang buhay. Dahil ang sabi rin niya sa kanyang salita in John chapter 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Na tunay po tanging si Jesus lamang ang daan. Wala nang iba, kapatid. Kaya po ang tao na walang Jesus sa kanyang buhay, na hindi isinasali si Jesus sa kanyang buhay, wala siyang magagawa sa kanyang buhay sa mundong ito. Kaya mga kapatid, nararapat lamang po na ang buhay po natin ay ialay natin sa Kanya. Dahil ang Diyos ay patuloy na naghihintay at siya ay kumakatok sa puso ng bawat isa.
Ano ang gagawin mo, kapatid? Pagbubuksan mo ba ang Panginoon? Hahayaan mo ba na siya ay maghari sa iyong buhay, sa iyong puso? Kaya po sa mga pagkakataon na ito, mga kapatid, binibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Kung sino po sa atin dito ang nangangailangan ng panalangin. Nabibigatan ka, kapatid, may testing, may trials, parang hindi mo na kaya, pero alam mo, ilapit mo yan sa Panginoon. Dahil siya po ang dakilang pastol na ang sino man na lumalapit sa Kanya ay hindi po niya pinababayaan, tinutulungan po niya, tinuturuan ng mga dapat gawin upang ang maging buhay po niya sa mundong ito ay maging tagumpay. Kaya sa pagkakataon na ito, binibigyan po natin ng pagkakataon. Kung may mga kababayan po tayo dito na nangangailangan ng panalangin, please come forward. Huwag po kayong mahiya, mga kapatid, dahil ang Diyos na lumalang ng langit ay siya rin yung Diyos. Hallelujah. Nangangailangan po tayo ng panalangin, lumapit po tayo sa Panginoon. Nabibigatan po tayo, parang hindi na po natin alam kung ano ang gagawin natin, kapatid. Isali mo sa buhay mo si Kristo. Dahil kung kasali po natin si Kristo sa buhay natin, meron siyang gagawin. Tutulungan po niya tayo para tayo po ay mamuhay sa mundong ito na mayroong katagumpayanan. At kung ilalapit po natin sa Panginoon ang ating buhay, ang ating mga kabigatan, ang mga testing, ang mga trials na nangyayari sa buhay, meron po siyang gagawin. At hindi lamang po yan, mga kapatid, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay handa pong magpatawad sa bawat isa sa atin, at ang nais niya ay makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa pagkakataon na ito, pag kayo po ay hinihipo ng Panginoon, hayaan po natin, buksan po natin ang ating puso. Hayaan natin na si Jesus ang siyang humawak ng buhay natin, ng lahat ng aspetos ng buhay natin. Dahil tunay po, siya ang makapangyarihang Diyos na walang imposible. Ano man ang kabigatan ay kayang-kaya pong lutasin ng ating Panginoon. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya at hahayaan natin na siya ang magkontrol ng buhay natin. Kaya salamat sa buhay po ng mga kapatid na lumapit po dito. Alam ko po na nalulugod po ang Diyos dahil nakikita po niya na ang puso ng bawat isa po sa atin ay nandun po na gustong lumapit sa Panginoon. So, bago po tayo ipag-pray ng ating mga kapatid, sabihin po ninyo sa kanila mamaya kung meron kayong specific prayer. But before that, I want to lead you first in a sinner's prayer. Ito po yung panalangin para sa Panginoon, dahil ang sabi po niya sa kanyang salita, we need to declare, we need to confess that Jesus Christ is our Lord and personal Savior. Pwede po bang pakitaas po natin ang ating kamay as a sign of surrender to God? At sumunod po kayo sa panalangin na ito at akuin po ninyong panalangin ninyo para sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Naririto po ako, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos na buhay at Diyos na tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko. Tulungan mo ako na lumakad nang naaayon sa iyong kagustuhan. Puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu.
at isulat mong aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. And may I ask the sisters, tanungin po ninyo kung meron po silang specific prayer at ipanalangin. Sa pinya ay payapa, di ka manumba. Pag-ibig na sa liwa, sa bawat umaga. Kahit di mo pansin, mahal ka niya. Kahit saan, kahit kailan, di ka niya iiwan. At sa sandaling siya'y